Sa pangalan ni Jesus, Amen o Amen. Abiding in His pleasure, nagapadayon sa iyang kalipay. Why, isn't it wonderful nga kita, isip Kristohanon, hangtod karon nangalagad ta nga magmalipayon. Amen? Lisod kayo, simba ka, napugos lang ka diri, pero wa na kay kalipay. Lahi gitong muari ka diri sa simbahan nga naa kay kalipay. Amen? Lahi itong nagkanta ka nga na kay kalipay. Lahi itong nagbayulan ka nga na kay kalipay. Lahi itong nagsonglid ka nga na kay kalipay. Lahi itong nakar sa taas, nag-operate ka na kay kalipay. Lahi itong gipush ka kay tungod sa imong gihimo, tungod sa kalipay nga naa diha sa imuha. Munang ningon si Jesus Christ, "These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you." Nga ang akong kalipay magpabilin diha ninyo. Walay laing goal ang Diyos sa tuwa nga kita malipayon isip Kristohanon. Ang yawa ragi gusto nga kita dili ta malipayon sa tong kinabuhi. Ang uyara gusto nga malipay ka sa gawas, pero dili oy, diri sulod dapat kita may mas malipayon. Manang ningon siya, and that your joy might be full, puno. Manang ningon siya, you can wouldn't it wonderful when Jesus Christ suddenly appears in the clouds, and if we could say, "You know, Lord, I was just thinking of you." Nindot kayo, no? Nga, mubalik si Jesus Christ, mubalik siya, wamta kabalog kanos as a thief in the night. Juan. Hello, Juan. Si Juan. Nindot kayo nga nigbalik niya as a thief in the night, but pasabot murag kawatan, nga makitaan kanya sa simbahan, nga naglingkod diha, nga malipayon ka. Wala ka nag-goal. Nga makitaan kanya ba, despite sa problema, in spite sa imong giyatubang, pero naagihapon gangisita. Mo lagi nang giingon nila, yes, we Filipinos are resilient. Bisag asa ta, bisag magbaha, mangita tagpaagi nga magmalipayon ta. Baha diha, himuon na tong swimming pool. Amen? Ang uban, baha, gatagay. Ang uban, nangita sila paagi nga mas malipay. Kaya nga naman, we Filipinos are resilient. Bisag asa tayo ibutang, mangita tagpaagi nga mas malipayon ta. Dili tayong yung kanabitang miserable. Kita, mas dali ta maka-adjust. Kung walay pagkaon, unya ra ta mo kaon. Kung walay tubig, unya ra mo inom. Dili bitaw ingon nga miserable na dayon ta. Kaya nga naman, ingana ang kanindot sa mga traits sa Filipinos. How much more nga kita nahimot ang anak sa Diyos. Amen? Much more nga mas malipayon ta. Kaya nga naman, much more nakasabot ta nga anak ta sa Ginoo, di ta niya pasagdan. Monang, you can, if you will discover the great pleasure and joy of abiding in Christ, nga magpabilin ka nga naay kalipay diha sa Diyos. Lisod kayo nga nagpabilin ka dire, pero wa kay kalipay. Napugos lang ka. Simba lang ko kay, ano man good. Siyempre, ingnon ta ni pastor nga, kung di ta mo simba, di pangitaon man ta. Lahi gyutong ni simba ka, kay nakasabot ka nga giluwas na ka sa Ginoo. Nakasabot ka nga nahimo ka niyang anak, kinahanglan siya simbahon, himo siya lang itnon nga maan. There is no doubt the message of Jesus was on the hearts and minds of His disciples as they made their way to the Garden of Gethsemane. Our Lord had just shared a sobering message. Ningon siya nga, mulakaw na ko. Biyaan na tamo, mubalik ko dito sa langit. In John chapter 14, He told them of His soon departure, yet assured them of His future return. Siya, mumulakaw ko, pero ayaw kabalaka kay mubalik ko. Ayaw kabalaka. In right time, balikon tamo. Balikon, mubalik ko. And John chapter 14, verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Yes, nilakaw tod siya, niadto siya sa langit, pero nagpabilin siya, naghatag siya sa tuaog comforter, naghatag siya sa tuaog say Bisaya sa comforter, maglilipay. In the Spirit or in the, of the Holy Spirit. Mona, kung naa kay the Holy Spirit, imposible kayo nga mag-uol ka, naa kay maglilipay diya. Ana siya ang maglilipay ta. Why the thought of a comforter was wonderful,
I am sure in the midst of the disciple, it was difficult to comprehend exactly how this comforter will be real to them. Para sila, unsaon maganing comforter nga mahimong real sa ila. Kaya nga naman, naanad sila nga si Jesus Christ, kuyog nila pirmi. Nya karon wala na. Espiritu na lang sa comforter. In John chapter 15, Jesus again turned to His disciples and told them, if His desire that they abide in Him and bear much fruit. Ningon siya, kung gusto ka nga magpabiling ko sa inyo ha, kinahanglan mamunga ka. Pangutana, year 2026 na hapit, pila ang imong bunga this year 2025? Naabay nagpabilin sa mga bunga ninyo? All that Jesus shared in these 2 chapters was very serious in nature when you consider that the disciples were relatively new Christians. Jesus was preparing them for His journey to Calvary. Nagprepara siya nga magpakamatay siya dito sa cross. He shared His burden. I can almost sense the responsibility that disciple must have felt as Jesus communicated a soon coming death. John chapter 15 verse 11. These things have I spoken unto you that you might be that the joy might remain in you, and that your joy might be full. Ingon siya nga ang dili lang kalipay kundi kalipay nga tinud-anay. Jesus wanted them to have abundant joy. Tinud-anay nga kalipay nga kana bitong dili hapaw. The Christian who abides in Jesus Christ will abide in His pleasure and will know the joy of the Lord. Christianity will not be a duty but a delight. Oy, ang Christianity, dili ni siya duty ha. May kag duty gani, kinahanglan ko moadto dito kay nga naman, duty na siya. Kinahanglan ko mag-punch on kay duty na siya. Kung dili, delight. Unsa man ang delight? Kalipay. Nganong naaman mo diri karon? Kay kabalo mo nakasabot ngo mas malipay nga mosimba ta diha bisag ulan. Or nisimba lang mo, mosimba ko ron kay dili ko kadulag basketball. Narana. Pero lahi itong nakasabot ka, nga nisimba ka, kasabot ka nga nisimba ko, mo na among gusto maabtan sa inyo ha, nga bisag wa na liga, naagyapon mo simbahan. Dili lang, mosimba ra ko kay, narabatay jersey diha, di na bata pwede mo ano dagwalay. Sige lang, mahuman ni atong basketballan diri. Pray ko nga mahuman itong basketballan. Kanang dili diha, palawayon tana sila. Kabalo ba mo nga daghan kay sige contact sa ko daghang nangitag player dili ni binuang nga nay nangitag player sa Bohol Varsity. Nay nangitag player sa Manila. Anytime kung gusto ko muadto gano naatay contact sa Cebu. Kabalo mo kinsay kulang kamura gyud. Ang problema bitaw karon kay nga naman player ka sa My Day. Pero nigabot sa tinud na nga dula bangko ka. Sakita eh. Nga naman, ang mga young people karon, ang mga player karon, mailag picture. Puli-puli diyo. Maikikpurma diyo. Nigdula, murag buang eh. Why? Practice. Mo ni reklamo kasagaran sa mga coaches karon. Gusto gano pero dili gusto og mo. Nya, ni ka varsity ni mo, di man pwede, di ka mo practice do. Di man na pwede nga, magsige lang kag My Day. I'm dreaming to be, mag-in English pa. Ahara na ikuha, Google. Matingala ka, ako yawag mga English, laglom kayo. Google ay, quotes of Michael Jordan. Quotes of copy-paste pa, pag-ana. Maybe to. Ako silang giyan. The Christian who abides in Jesus Christ will abide in His pleasure and will know the joy of the Lord. Yes, He gives us a Bible full of commandments, but not that our lives will be tiring. Yes, gitagaan tag Biblia sa Dios para ang atong Kristohanong kinabuhi dili kapoy. Mo nang number 1, the condition for joy. Unsa may condition for joy? Balik ta sa atong text. These things have I spoken unto you. Kining mga butang nga akong gisulti sa inyo. Number 1, the Bible says, these things have I spoken unto you. To have joy in God's child, you must listen to the Word of God. Paminaw, kinahanglan, kung naakay, gusto ka nga naakay tinud-anay kalipay, kinahanglan maminaw ka sa pulong sa Diyos. Maminaw ka sa Bible.
Maminaw ka, unsay giwali ni Pastor. Jesus speaks words of joy in this passage that He expects us to hear and receive. If we do not listen to the words of our Lord, we do not experience true joy in life. Kung dili ka maminaw gyud sa tinunanay nga wali, di ka makaangkon og tinud-anay nga kalipay. Charles Spurgeon, the great English preacher of last century, said, his objective was not only that we should know the truth, but that we have joy in truth. Nga naatay kalipay diha sa pulong sa Dios. Mangutan ako, asa na mo sa inyong Bible reading karon? Pila ka chapters ang imong ginabasa kada adlaw? Naa ba kay comprehension sa imong pagbasa? Gipakaon ba nimo imong kalag nga kada basa nimo nga naa kay makuha? Dili lang nga mobasa ka, kanabitong galaw ka ba, gakaon ka. Uy, ninduta din sa akong devotional ginihaw about sa Psalms. Wow, ninduta, ingani di atong Diyos di ay. Ingani din siya. Dili lang mobasa ka, mobasa lang ko. Kung dili, nakasabot kasi mong gibasa. Nga, nakigistorya ang Ginoo through the Word of God, nga ikaw mismo, na-refresh ka ba? Jesus doesn't want us to come to church, gather truth intellectually. Yes, marita diri, pa-bright-bright, dili. He wants us to have joy in our hearts because the truth learned, that is what Jesus meant, what He said, John chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall what? Make you free. Hey, asa man ta kabalo, nga dili day kinahanglan muluhod sa kanang kinulit. Asa man nato nabalaan? Diri sa Bible. Amen? Di na kinahanglan nga magbalik-balik. Di na ta kinahanglan Maria. Nga kinahanglan, diretso na ta sa Diyos. Di na ta kinahanglan pare. Kinahanglan, diretso na ka sa Diyos. Kung nakay pangayon, kingaman, nahimo kanyang anak. Kita mismo, nahimong pare. Sa kagalingon, di na ta kinahanglan mangumpisal pa sa itong mga sala. Asa man nato na nabalaan, diretso sa pulong sa Diyos. Mabitaw ng Bible Baptist Church, mga what the Bible says. Unsay gibusulti sa pulong sa Dios, dili na namo sulti kun dili unsay mga prinsipyo nga naa diri sa pulong sa Dios, mo na ang atong gisunod. Nga namang di na kinahanglan, okay, mangutan nako. Nga namang kinahanglan pa nato pangadjian ang patay. Okay, pangadjian imong patay para maluwas. Pangutana, sa human nimo pangadji sa patay sa 40 ka diyas, sigurado na ba ka nga maluwas ng patay? Dili pa. Wa pa'y kasiguraduhan. Nganong himuon pa man na nato? Tama, dili. Kanang managkot kas kandila. Nagkalas-kalas sa kagdagkot sa kandila eh. Di na makinahanglan managkot. Kay istoryahon ni mong patay. And by the way, no critical, kanabitang makikistorya ka sa patay, dili na dapat ni mo istoryahon ng patay. Patay na na. Kaya bitaw ka, pa, salamat kayo sa imong kinabuhi. Wala, napatay naman ni mo, Papa. Ma, salamat kaayo. Talking to the dead. Na ito na nabalan. Diri sa Bible. Diri di ay. Nga naingon si Jesus Christ, kung mag-ampo ka, ayaw na vain repetition, ayaw nagbalik-balik. Dili man ko magrosaryo, no? Aman ko sa langit, nga naa diha sa langit. Napuno ka sa grasya, ug napuno pod ka sa disgrasya. Ngano magampo pa man kang Maria, nga dili wa man siya labot. Si Jesus Christ naman ang Diyos. Gigamit ra siya nga para mapagawa si Jesus Christ, pero dili siya wala siya gahom. Mo nang, ye shall know the truth and the truth that set you free. Pareha nang naimamatay. Oy, ayag silhigi ni ha. Kay kung imon siyang silhigan, mubalik ang ano. Hugaw na kayo. Saan na nimo? Hugaw na kayo ang ano, ala. Dili na lang yung siligan kay perting hugawa. The truth of the Word of God brings freedom, joy in the heart of a Christian. I have no doubt that God speaks to us through His Word. Yes, tinod na makigistorya ang Diyos sa ato pinaagi sa pulong sa Diyos. Amen? Mobito ng badlungon kaniya.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mo nang nigbasa nimo sa Bible, honor thy father and my mother, which is the first commandment with promise. Naa din sa pulong sa Diyos, oh. Kinahanglan i-honor na ko akong mama, i-honor na ko akong papa. Naa din niyo. Servants, kinahanglan respetuon nimo imong master. Mo din ni. Asa man nato na mabasa diri sa pulong sa Dios. The question is not, is God still speaking to man? The question is, are we listening to God? Gapaminaw ba pabata sa Ginoo? Wala na. Jesus is speaking, are you listening? Problema na to, gatan-out ka ni pastor pero sige mo unot-unot dia. Unot-unot. Gatan-out ka pero ang imong utok naa dito sa lain. May ilahan man. Katawa sila. Mailan, abi ninyo, dili mo nako makita. Dili makita mo nako. Kung dili ka ka-connect sa kuha, the more nga makita ka nako. Bisa niguman ako wali, mag-exam ta, daghan sa inyo ang mabutlog. Nigumagwali, humagwali, mag-exam ta, 1 to 10, daghan makakuwag 0. Kaya nga naman, nagpaminaw tod sa pastor, pero wa sila kasabot. Silang gipaminaw. Bisa testingan na to unya. Sige, testing ngayon ko. Niguman, open notes, close your eyes. Open notes ta, pero close your eyes. Nindot kayo na. To whom will you listen? If you are depending on people or circumstances for joy, then you have not learned the truth of abiding in His pleasure. Abiding in His pleasure begins when we listen to the words of God. Aha man sa kasugod, kung diha sa dihang maminaw ka sa pulong sa Diyos. Giun sa manimo pagkabalong naminaw ka sa pulong sa Diyos, siya dihang gi-apply na nimo ang pulong sa Diyos. Dali raman maminaw, pero sa dihang pag-apply na nimo sa pulong sa Diyos, mo na diha. Letter A, we need 24 hours a day, 7 days a week. Hear the word of God. Kinahanglan maminaw ka sa pulong sa Diyos. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and your joy might be full. The conditions for joy begin with hearing. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mabitaw gibutang sa Diyos ang imong dalunggan dire, usa ang imong kasing-kasing. Kinahanglan maminaw sa tadaan, dili kay unahon na tuog bati, ay sa minaw sa sige sulti. And importante kaayo ng hearing. Kay nga naman, bisan asa ka, nag-instruct sa coach, maminaw ka. Dire ka agi ha, dire ka na. Naiuban sa inyo, nag-instruct sa coach. Daghan na kayo. Asa gani ko ato? Di ka sabot. Asa ki kumudagan na to? Kinsa kaya akong dipinsaan? Nga naman, nagtanaw sila sa imuha pero wa naminaw. Para sa itong ginikanan, nga no magbalik-balik man ang atong pag-instruct sa ila, kay nga no, simple lang, wa naminaw. Simple lang kayo na. Nigmata ni mo, iyabuin mo anirola, maglungag ka. Nigmata ni mo, ni mong buhaton, manilhig ka. Nigmata ni mo ginikanan, wa patulog pa imong anak, wa pa ka mata, ikaw pa imong pukaw. Mata na. Tanawag sa Proverbs, gingon gidescribe diya sa Bible nga ang taong tapulan murag portahan. Bangitaan na to ha. Nigpukaw bitaw sa murag portahan. Nigpukaw nimo murag unyara pa kay katulgon ba kay ko pa bilar kay ko gabi pa. Nga naman bilar kay ko cellphone. Nga naman may tag bilar scatter. Scatter. Wait. Lang ha.
Okay. Proverbs 26 verse 14. Paliw ko. Proverbs 26. Ano naman day? Okay. Tanaw ha. Abdi ka gid sa kong mga kanay. As the door turneth upon his hinges. Kabantay ka sa portahan, nag-abli nimo. So that the slothful, mo lang slothful, tapulan. Upon his bed. Pukaon nimo na, mura na siya portahan. Mata na. Unyara pa. Mata na kay alas 7 mong klase, alas 6 media na. Hindi lang ko maligo. Ay, kadiri. Kaya nga naman, kung maligo pa siya, makuha ang 30 minutos. Mga ginika na, naba mo yung mga anak, yung ani? Murag portahan. Nigpukaw, unyara good mo, katulgod pa kayo ko. Absent na lang ko. As the door turneth upon his hinges, nigabli ni mo, nakalabi ng walay oil. So that the slothful upon his bed, mausad na ang tapulan sa iyang gihigdaan. Mo nang kinahanglan maminaw ka sa pulong sa Dios, kay kung dili ka maminaw, kaingon ka, Lord, salamat dihang natay word of God. I must act upon what Jesus is saying. Act na kung unsay gisulti sa Dios. I must apply what Jesus is teaching. The question is not, do you believe Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Lipay diha sa Ginoo, og diha mangalipay ka, og ako mosulti kanimo, mangalipay ka. The real question, will you rejoice in the Lord? Magkalipay bida ka sa Ginoo. Not only hear the word of God, number 2, heed the word of God. Unsa man ang heed? Paminaw. Unsa man nimo pagkabalo na minaw kabot pasabot, nasabtan nimo kung unsay gisulti sa imong maestra o unsay gisulti ni pastor. Nakuha nimo ba? Naka-G ka. Na-gets nimo. G. God is sovereign. He knows every decision we're going to make before we ever make it. Nakabalo ang Diyos, oy. Wa pa nimo nagihimo nga desisyon, nakabalo na siya sa imong gihunahuna. But realize, God has given us a free will. We choose whether or not we want joy, we want to choose to listen to His words. God's word is clear. Klaro kayang pulong sa Diyos. I must make the decision to respond to the word of God. Muna ningon siya sa Habakkuk chapter 13 verse 17. Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yet yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stall. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Habakkuk said, I don't care what I lose. Bisa pag namawa na. Wa ko'y kwarta, I lose my money. Maulus na ko ang akong flocks, ang akong kahayupan, ang crops, akong gipangtanom. I still determined to rejoice in God and enjoy of my salvation. Pangutana, willing ba ka nga naay mawala sa imuha para malipay lang ang Ginoo sa imong kinabuhi? Willing ba ka nga mawala ang imong kaubang ang mga amigo sa una, nga mga bugoy kayo, karon di na ka mukuyog sa ila? Willing ba ka na? Willing ba ka i-give up nimo imong Sunday? Every Sunday naka sa simbahan, di na ka maglaag-laag. Willing ba ka? Or willing ba ka nga mas prioritize nimo ang pulong sa Dios kaysa ang uban? Monang, the word is joy is mentioned 19 times in the book of Philippians. Grabe, 19. Happiness is a choice. By the way, happiness, magmalipayon, imo ng pagpili. Pwede ka magmugtok, tiboks, adlaw, dili ka lipay. Pero happiness is a choice. You cannot depend on your circumstances, your job, your health, your family, your friends, or even your church to find joy. Dili nimo magdepende ka sa imong circumstansya. What if your circumstances right now dili maayo? What if masakit ka?
What if, excited na kay ka magdula, pag lay-up nimo nakaigit ka, na-injured ka, gidala ka sa provincial hospital, ging na naka, di nakapadulaon, kaya nga naman, nigsunod lay-up nimo, dili na gyud igit mo gawas ana. What if? Katawa sila, ulawa na pastor, ulaw yun. Mas uwag yun na. Your job. What if ang imong gitrabaho, by the way, ayo kay mong pagkampante ha, kay they're turning everything, they're making ang mga trabaho karon kung mahimo sa AI, pulihan na gyud sa AI. Kanang call center, nana sir, pressure ko, sige na sila develop anang nga mutubag sad. Kay nganong AI man, una-una ang AI dili masakit. Ikaduha, ang AI dili mag-uol. Ang AI dili mag-sick leave. Ang AI dili mag-maternity leave. As long as naay computer, okay kayong AI. Mo nang pulihan ka sa AI kadugayan. Your health. Dili biya kada adlaw nga naa na usahay. Tingala lang ko, batong Lunes, tingala lang ko. Kalit lang kog kaluya, mo di ay gilantan. Your family, your friends, or even your church to find joy, you must decide now that you are going to find it in the Word of God that never changes. Number 2, the condition for joy. Number 2, the consistency of joy. Pagka makanunayon. Consistency. Philippians chapter 2, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. As long as I have the mind in Christ, to the Word of God, there will be joy in my life. Kung ang imong hunahuna, sama kang Kristo, lahi ang imong kalipay. Pero ang imong hunahuna nasa kalibutan, dili gyud ta kaparehag kalipay sa Ginoo gyud. Mo nang as long as I'm abiding in the Lord daily, all fear fades away. Ang imong tanang kahadlok mawala na. Ga atong last week nag-increase ang gasolina o ang diesel. Pagtan-aw nimo pareha rag presyo ang gasolina ug diesel karon. Pastor, what is that? What does it mean? Kung pareha mutaas kay gasolina, mutaas ang mutaas ang paliliton. Karon ang atong dollar is 59 point something. I don't know kung mopalo siya 60. So kung taas ang dollar, so taas sad ang mo nang His joy remains as we focus in His Word. Ang iya kalipay magpabili na as long as mo focus ta diri sa pulong niya. Gisulti naman na there will be rumors of war. There will be earthquake. There will be naman na gisulti naman sa Bible. And unsay giingon diha sa Bible? And that will be the beginning of sorrows. Sinugdanan pa ni oy. O si Baybot pagsabot yung pastor, there will be famine. Wa pa man ta nagutom. Nga naman na, magkamahal ang paliton. Karon, pwede pa ta, daghan pagkapayas, daghan pa tag matanom diri. But there will be a time na wa nagig kay mapalit, wa na kay ano. Mo nang ningon siya sa James chapter 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Kanang dumaduduhoon ba? Saan nang duduhaon? Simba ko dili, simba ko dili, simba ko dili, simba ko dili. Ay, nagduha-duha. Simba na. Mangutan ako, mukaon ka, magduha-duha pa ba kang mukaon ka? Di ba, pag hukad ni mo, kaon na yun. Wa man lagi duha-duha, di lagi, wa man lagi unstable, di kaon wa. Pero nganon lagi, nigabot sa Bible reading, nigabot sa prayer, magduha-duha lagi ta. Pero nigabot sa kaon, wa man lagi. Nig happy birthday, magduha-duha pa kagkaon? Kaon na. Murag busog pa man ko. Murag busog. Pero pagkaon, kalima ni balik. Busog pa na siya, ha? Niinom pag-coke nga katong bugno kayo. Na. How much more siguro nagsakit ang ipon, ani? Unstable. Christians struggle with consistent joy due to double-mindedness and lack of stability. Kaya nga naman, dili stable ang mind ba? Practice ko, dili. Buwaray ko simbahan, di. By the way, kung nag-anad bitaw ka nang depende sa imong lakaw, depende sa imong amigo, ayaw pag-anad, anak.
Kay dili sa tanang panahon na imong amigo. Mag-workout ko basta kuyog mi sa akong amigo. Nyagwa na imong amigo, gidanlak imong amigo. What if og nasama di mong amigo, unsa man nimo na? Mo nang ayaw pag-agad. Ikaw ra gyud na. We're up one day and the next like a roller coaster. Bow na pod. Our highs and lows are varied. Rather than anchoring our hearts to truth and letting God's word give us stability, we let our emotions dictate our attitude towards spiritual things. Yes, tinuod. Ang ato mang attitude mo dictate sa atong spirituhanong mga butang. Nya, ang ato biyang attitude dili biya ganihag spiritual things. May maniglaag. Di biya taganahan aning spirituhanong butang. Kaya nga naman, sa atong unodaan, dili biya taganahan maglakaw-lakaw, dili biya taganahan magsigig simba. Tanawa ganyan, sige magtanaw si Rilo. Tanaw na sila Rilo. Dugaya pong pastor. Dugay pa pastor. Dugay pa kayo na ba? Sige lang kayo kabalak. Alasing komedya kumaon. Untop. Humanta. Kanang nigawas ninyo. Ditso rin ta. Di ba tayo? Ayaw. Don't let your attitude dictate your spiritual things. His joy prevails over and heartache. Ang kalipay niya. Maano siya sa imong heartache. Na devastated ka. Yan ang devastated mga namatay ang akong heartache. Stoy, basig kayo buhiyab na mo ha? Uban sa inyo ha, mag-post. Pwede ikaw akong baby? Yaway. Baby na ako. Naku, yaway. Comment kay akong itugan kinsa ang akong palangga. Uy, kamo bitaw, gamita din yung utok. Kana bitaw mag-post mo, kanang naapoy sense ba? Ayaw mo sigig share post o kanang bitang mga walay pulos. Tagnaa akong uyab, pila ka buok. Amaw. Dayon mag-post ng kag maestra tong gwapa kayo. Kung ing ani kag gwapa kung maestra di nagiging absent, imong ginsulto imong maestra karon. Makakabasa imong maestra. Mingon ni maestra buang-buang gini estudyante, agbong na kani 74 na kani ba? Naka-minus ni ba? Di bitaw. Ako lang sa inyo, kada bitong salamat ko, gracias Ginoo, mo share na ni sila kanang naay mga preaching ni pastor, share na sila. Yeah, share na sila. But kung namina pod sila, basta share sila. Ba? Naay mga verses, share mo dia, verse, share. Ano? Ayaw na mga shared post nga. Kung ingani kagwapa, kung maestra di naging kumabsin, gwapa kayo. Nakapangutana ko, unsa ka kabati ing naong yung maestra, no? Nung nakashare siya ingana ba? Kung ako'y maestra ni wa, gini, hagbong. Gawas nga hagbong, di kasulod sa room. Persona ning grata na ako, preacher ko. The reason many Christians never experience joy is not because Jesus has a supply shortage. Wala supply shortage ang Ginoo sa joy, ha? Wala. He has all the joy you could ever want. And the best part is what? It's free. Hoy, free na. Dili na to kinahanglan paliton. Free. Di ba ganahan tag free? Nganong kanabitang nailiga des tubod. Nganong mo itsam igaglayo kayo be. Kaya naman gusto ka maka 500 ka maka 1,000. Kaya naman nindot ng free. Di ba? Ingani sa kalipay sa Ginoo sa tuwa, free na. Pero ngano lagi imong naong lagi murag dili lagi duty free. Murag lagi mog napildi sa Dapat kita may mas malipayon, di ba? Salamat ko sa Ginoo makakita nako, Wa na ko yung tipara, Makakita na sa kukin sa bati kasi gwapo. Di ba tayo? Joke, gwapo tatanan, gwapo ton.
The problem is that we forget to align ourselves with the word, with this word. Ang problema, makalimot tag-align sa atong kaugalingon diha sa Dios. Dapat kita mo align dili kay ang atong mo i-align sa atong sa kalibutan. Ayaw. Dili dapat ang atong mo i-align nato sa pulong sa Ginoo. Delight in thyself, and He shall give thee the desires of thine heart. Kinahanglan din mahimuot ang Ginoo sa akong kinabuhi. O gihatag niya ang akong desires sa akong kasing-kasing. Unsa may makapahimuot sa Ginoo? Magdala ko bisita. Ikaduha, magtarong ko sa iya, makiistorya ko sa iya, mubasa ko sa iyang pulong, musimba ko. Mao din ni makahimuot sa Ginoo sa kuwa. Og iyang ihatag ang desires sa iyang kasing-kasing. Sultian ta mo, kung nighatag sa Ginoo sugod sa panalangin niya, magbaw kag salo. Lord, tama na Lord B, daghana na ani oy. Daghana ay. Abundant. There are times we need to pull up and say, Lord, if there is any sin blocking your joy, remove it. Ang usa nga makapawala sa kalipay sa usa ka Kristohan unsa S-I-N, sala. Nganong nawad-an kag kalipay isip Kristohanon kay ngano man naa kay sala nga gitaguan. He that shall not prosper, he that hideth sin shall not prosper. Kinsa tong magatago sa sala, dili siya mo prosper. I want my tank to be in perfect alignment to receive water. I want my life to be in a position to receive joy. Jesus said that my joy might remain in you. Nga ang imong kalipay magpabilin diha nimo. Lahi kinang malipayon ka ba? Excited ka? Woo! Kisa excited, Monday na sa dugma! Wawawin! Monday na sa dugma! Skwila na sa ko! Kita na sa nako akong mga estudyante! Yeah! Monday na sad! Biyahe na sad! Pero, karon pa lang, niguli ni mo. Lunes sa dugma. Uy, Bago pag Birnis, Lourdes sa dugma. Abay ka po, wapagi ko kay exercise. Lourdes na sad. Daghan pa kay kong trabaho, napa ko'y report. Trabaho ba sa principal? Nganong ako may gipatrabaho? Tanawa na apil na yung principal. Tapuan gito akong principal, bay. Diba? Pero mayon ka, woo! Lunes sa dugma! Yay! Dugaya, oy! Di na ko matog! Mangkapay na lang ko 24/7 para nag-duty na ko. Woo! Welcome back! Dugay kay ko nag-pray ani nga maabot ting Lunes para magkita na sa ta. Thank you, Lord! Are you not happy that it's Monday today? Mingon ng bata. Shabu ka, ma'am? Kasuyop siguro si ma'am. Nakasya ka, ma'am? Siya? Di ba? Nga naman, it's all in the mind. Wa pa gani Lunes, bugat na kayo. Pero i-positive ni mo ni. Sila Kuya Bobby, mo biyahe na sa naon yang gabi. Adto na po na sila, kuyog sila ni Sirio, di ba? Kumingon si Kuya Bobby, biyahe na sa go niya. Pero excited siya, mabiyahe na sa go niya, padong o gano, balik na sa go. Oh, di ba? Ugma, pukaw na sa nako si Cham. Cham, gising na, alas 6 na, adto na, eskwela na Cham. Excited siya. Monday. Woo! Monday na tomorrow. Mingon sila, salamat giwalihan kong pastor kay kung wala pa. Why? It matters sa atong mindset. Na kay kalipay diha. Na, saan tama na? Laktawan na tong Monday. It's Monday. Monday, magsugod magyug Monday, di ba? Monday. 25 years in my life I'm still trying to get back. The Monday feels of old.
In my inspiration. Monday na sad. Mag-drive na sad kong sakyanan. Excited. Oh, Kuya Martin, gini, magmamasahiro na sad ko. Dagan na sad mamara kay Martin, nga mugbog short. Ayaw paraha. Di niyo mapasak yun. Di ba? Isa pa man. Mga estudyante, Monday na sad, hala, wala pa ko nahuman og assignment. Magbuhat pa ko og assignment. Monday na sa dugma. Be excited. Amen? Excited ta. Oh, before ka ma-excite og tanaw sa tagbasket karong gabi. Amen? 5:30 opening sa atuang Taba under 18. Oh. Kisa may modula. Sunod na magkuha tag special guest. Kuha na to si Marco Gumabaw, silang Gerald Anderson. So man, pamapon na to. Before ta magdula, mag-map mo daan ha. Ang mga artista, sila ni kuyaw, pastor. Oh. Kabalo ba mo nga nigbalik sa Ginoo nato in sa panahon nga kita na maghari diri sa kalibutan na? Depende sa imo kung unsa imong ginabuhat. Pwede ba ka mahimong kapitan diri sa baroy, mayor, sutubod, or it's either dili ka faithful, imuon kang janitor. Ahamang ka ana be. Kita dula ta sa MCC. Dula ta. Why bayad? Kay siyempre ang mayor diya si Clyde na. Preacher Clyde. Clyde, pwede ta makadula. Oh, pastor, dula ta diya, pastor. 24/7. Unya wa man tay hangak. Glorified body naman ta. Kusog na tayo mudagan, Sir Jerome. Woo! Kami ni Sir Jerome, mudahang lamig balik. Bang! Diba? Dagko miglawas, pero kaya kay namo. Magino ni mo, nigli up na mo, ibalik pa na, lisuon pa na mo, gipalak man, giatras na mo, pang! Dayon, usa gi-shot. Oh, di ba? Oh, kinsa man na, ako anak, kaya nga naman, ako may istorya. Oh, kamo na sa doon niya, ni istorya niyo, kamo na sa 360 ka dayon, dunk dayon. Oh, di ba? Mo na siya kalipay. Oh, tanawa karon no, giset na ko inyong mind nga. Yay, Monday na sa dugma. Di ba, malipayon mo, excited mo, di ba? Oh. Manglampas sa sagko, manglaban na sagko, skwila sa mga bata, mo ginatong trabaho. Pero lahi, excited ka. Amen? Year 2026, dili kumusugot nga walay mo paso dire. Mark my word. Ang unang mo paso starts with the letter S. Isa may S. Simbako. Hyper kay sila. Kisa may S. Yes. Nagpaila lang gyud mo nga mga chismosa mo. Manindog ta mag-break ta. Starts with letter S, ha? Simbako. Dili joke. Year 2026, pray ko nga kining mga marriageable nga tulo upat makapaso na gini. Nanay, nananghid sa ko, seryoso kay pastor. Kumusugot ka, pastor, walay dua-dua, pastor. Unsa man? Minyo na dayon, oh pastor. Nanaday kay na pastor. Kinsa ka na? Si letter S. Dili joke ha, tinod. Lord, salamat sa kalipay, salamat sa kasadya. I pray, bless ni mo Lord, ni mo mga katawhan. Monday na sa dugma. Yes, murag sa ilaha, bugat na sad. Pero Lord, we have to set our tone. We have to set our tone that we will work until mubalik ka, Lord. Salamat for the excitement. Salamat sa promise nimo. Salamat sa imong kaluwasan imong gihatag. Salamat sa word of God nga ma-enjoy namo. I pray, Lord, i-bless nimo imong katawan sa pag-uli nila karon. Tabangi sila silang mga trabaho, silang pamilya, ayo silang pasagdi, silang mga negosyo, ayo sila kalimti, Lord. Andama mi paraugma, lahi na sad nga set sa pagbugno, sa pag-atubang, sa maangay na sa namo atubangon. Salamat kayo. Gibalik na mo tanong himaya. I-plasta, Lord, ang among opening sa under 18 sa
taba Lord, salamat kay pasalamatan ka na mo gidayeg Lord. Dalaygon kay ka papuli ay mong mga katawhan nga walay kakulian. Gibalik na mo tanang dungog ug himaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pag-ilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok ng kusog ug hangtod sa akong tigawangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo dunay giandang maayo nga mahimo na ako mapalampuson sa akong pagskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo. Abot na trabaho nga dili sa likway ang akong Kristohano. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makaabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pagskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then they shall make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. See you this afternoon, 5:30, dito ta sa Tubod Gym. Mag-open ta sa atong basketball league. Salamat kayo, mayong hapon ninyo tanan.